Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po ang inyong mga puso ngayon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Muli, narito ako upang samahan kayo sa isang kwentong tiyak na magpapabridge ng inyong hapon. Isang kwento ng paghihiganti, pag-ibig, at ang katotohanang minsan, ang taong tinapakan mo ngayon ay siya palang hahawak ng iyong bukas. Sabi nila, ang pera ay may kapangyarihang bumili ng kahit ano, mansyon, kotse, o respeto ng ibang tao. Pero paano kung sa isang iglap, ang isang maling asal, ang isang sandali ng kapalaluan, ay maging dahilan para mawala ang lahat ng iyon? Handa na ba kayong malaman kung paano mapapabagsak ng isang simpleng babae ang isang imperyo sa pamamagitan lamang ng isang tawag? Halina't simulan na natin ang kwento. Ramdam ni Likha ang lamig ng aircon na tumatagos sa kanyang simpleng itim na bestida, ngunit mas malamig pa doon ang mga matang nakatingin sa kanya. Nakatayo siya sa gitna ng Grand Ballroom ng Hotel Valencia, napapaligiran ng mga taong ang halaga ng suot ay mas mahal pa sa bahay ng isang karaniwang pamilya. Ang amoy ng mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng champagne at caviar. Ito ang mundo ng mga Villamor, marangya, maingay, at puno ng pagkukunwari. Si Likha Dalisay, ang CEO ng Dalisay Holdings, ay naroon hindi para magpakasaya. Walang nakakakilala sa kanya. Sa nakalipas na 5 taon, nanatili siyang misteryoso sa likod ng mga email at tawag. Ngayon, nagdesisyon siyang dumalo ng incognito, walang bodyguard, walang mamahaling alahas, upang obserbahan ang pamilyang balak niyang bigyan ng puhunan na 500 milyong dolyar. At ang nakikita niya ay hindi maganda. Sa gitna ng silid, nagtatawanan ng malakas ang isang grupo ng mga kabataan. Sa sentro nito ay si Tanglaw Villamor, ang tagapagmana. Gwapo sana ito, matangkad, matangos ang ilong, at may tindig na pangmodelo. Ngunit ang kanyang nangisi ay puno ng yabang. Hawak niya ang isang baso ng red wine habang ikinukwento ng pasigaw kung paano niya pinahiya ang isang empleyado kanina lamang. Napabuntong hininga si Likha. Ito ba ang magiging partner niya sa negosyo? Tatalikod na sana siya upang umalis ng tahimik nang biglang humarang ang isang waiter na may dalang tray. Sa pag-iwas ni Likha, napadpad siya sa direksyon ni Tanglaw. Sa kasamaang palad, eksaktong lumingon si Tanglaw ng mabilis. Splash! Ang laman ng baso ni Tanglaw ay tumapon, hindi sa kanya, kundi sa manggas ng mamahaling Amerikana nito. Ilang patak lang, pero para kay Tanglaw, parang katapusan na ng mundo. Tumahimik ang buong paligid. Ang musika mula sa orkestra ay tila huminto sa ere. Ano ba? Sigaw ni Tanglaw. Ang boses ay dumagundong sa buong ballroom. Bulag ka ba? Napatigil si Likha. Siya ang nabungo, pero siya pa ang sinigawan. Kalmado siyang tumingin kay Tanglaw. Ikaw ang biglang lumingon, Ginoo. At saka, huwag kang sumigaw. Lalong namula ang mukha ni Tanglaw. Hindi siya sanay na sinasagot. Para sa kanya, ang babaeng nasa harap niya, na nakasuot ng simpleng damit at walang alahas, ay isa lamang sa mga alipin na dapat yumuko sa kanya. At ikaw pa ang may ganang sumagot? Pang-uuyam ni Tanglaw habang pinapaginig ang mantsa sa kanyang damit. Alam mo ba kung magkano ito? Mas mahal pa ito sa buhay mo. Nagtawanan ang mga kaibigan ni Tanglaw. Si Marikit, ang babaeng nakakapit sa braso ni Tanglaw, ay tumawa ng matinis. Hayaan mo na, babe. Mukhang naligaw lang ang katulong na yan dito. Huminga ng malalim si Likha. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid. Gusto niyang isigaw na kaya niyang bilhin ang buong hotel na ito, pero pinili niyang manahimik. Ang dignidad ay hindi kailangang ipagsigawan. Paumanhin, malamig na sabi ni Likha. Bagaman hindi abot sa mata ang kanyang paghingi ng tawad, tatalikod na sana siya. Sandali, utos ni Tanglaw.
Kinuha niya ang isa pang baso ng wine mula sa waiter na dumaan. Puno ito ng matingkad na pulang alak. Hindi sapat ang sorry. Bago pa man makagalaw si Likha, ibinuhos ni Tanglaw ang buong laman ng baso sa ibabaw ng ulo ni Likha. Ang malamig na likido ay tumulo mula sa kanyang buhok, dumaloy sa kanyang mukha, pumasok sa kanyang mata, at bumanid sa kanyang simpleng damit. Ang puting kwelyo ng kanyang bestida ay naging kulay dugo. Napasinghap ang mga tao sa paligid. May ilan na naawa. Pero mas marami ang nag-iwas ng tingin, takot na madamay sa galit ng isang Villamor. Ayan, nakangising sabi ni Tanglaw habang inilalapag ang baso. Ngayon, pantay na tayo. Bagay sa'yo yan. Mukha kang basahan. Tumulo ang alak sa pisngi ni Likha, parang luhang kulay pula, pero hindi siya umiyak. Sa halip, dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang palad. Tinitigan niya si Tanglaw, diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay walang takot, walang hiya, kundi puno ng isang nakakikilabot na katahimikan. Nakaramdam ng kilabot si Tanglaw sa tinging iyon, pero pinalis niya agad ito. Isa lang itong hamak na babae. Tandaan mo ang gabing ito, Tanglaw Villamor, bulong ni Likha. Ang boses niya ay mahina, pero parang patalim na humiwa sa hangin. Pagkatapos noon, tumalikod siya at naglakad palabas. Nakataas ang noo. Walang pagmamadali. Ang bawat hakbang ng kanyang takong sa marmol na sahig ay parang tunog ng orasan na bumibilang sa huling sandali ng swerte ng mga Villamor. Paglabas ng hotel, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Nanginginig siya, hindi dahil sa lamig ng basang damit, kundi sa galit na nagpupuyos sa kanyang dibdib. Naalala niya ang kanyang ama, kung paano ito pinalayas ng ama ni Tanglaw noon, kung paano ito lumuha ng dugo dahil sa kahihiyan. Bumukas ang pinto ng isang itim na Rolls Royce na nakaparada sa dilim. Agad na lumabas ang kanyang driver at assistant, gulat na gulat sa itsura niya. Ma'am Likha, anong nangyari? Tanong ng assistant. Akmang aabutan siya ng tuwalya. Hindi tinanggap ni Likha ang tuwalya. Pumasok siya sa loob ng sasakyan at umupo. Ang amoy ng alak ay nakakasulasok. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na pumindot sa screen. Attorney, bungad niya sa kabilang linya. Ang boses niya ay wala ng bahid ng emosyon. Puro negosyo na lang. Yes, Miss Dalisay, handa na po ang mga kontrata para sa signing bukas sa Villamor Corporation. Sagot ng abogado sa kabilang linya. Tumingin si Likha sa bintana. Tanaw ang ilaw ng hotel kung saan nagsasaya pa rin si Tanglaw. Walang kamalay-malay na ang kanyang kapalaran ay nagbago na. Kanselahin mo, utos ni Likha. Lahat. Ang $500 milyong na investment, ang joint venture sa Palawan, at ang lahat ng pending projects. Pero ma'am, kapag ginawa natin yan, babagsak ang stock nila bukas na bukas din. Masisira ang pangalan ng mga Villamor. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Likha. Alam ko, sagot niya. Gawin mo na. Ngayon din. Ibinaba niya ang telepono at sumandal sa malambot na upuan ng sasakyan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang umaandar ang sasakyan palayo sa lugar na yon. Ang pulang mantsa sa kanyang damit ay matatanggal, pero ang mantsa sa pangalan ng mga Villamor ay hindi na kailanman malilinis. Kinabukasan, nagising ang buong lungsod ng Hiraya sa isang balitang yumanig sa mundo ng negosyo. Sa lahat ng telebisyon, radyo at social media, iisa ang headline na nakabalandra, nakabold at kulay pula. Imperyo ng mga Villamor bumagsak. Dalisay Holdings biglang kumalas sa kasunduan. Habang ang mga reporter ay nagkakagulo sa labas ng mansyon ng mga Villamor, sa loob ng isang penthouse sa kabilang dulo ng lungsod, humihigop ng kape si Likha habang pinapanood ang balita. Malinis na ang kanyang mukha, maayos na ang kanyang buhok, nagsisimula pa lang ang laro.
Masakit ang ulo ni Tanglaw paggising niya. Ang liwanag ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng kanyang silid ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang mga mata. Inabot niya ang kanyang telepono sa gilid ng kama. Balak sanang tingnan kung may mensahe mula kay Marikit o sa mga kaibigan niya tungkol sa party kagabi. Ngunit hindi mga likes o compliments ang sumalubong sa kanya. Ang screen niya ay puno ng mga missed calls mula sa kanyang ama at mga balitang nagpapakita ng kanyang sariling mukha sa tabloid. Tanglaw, buksan mo ang pintong ito. Ang boses ng kanyang ama, si Don Baldomero, ay umalingaw-ngaw mula sa labas ng kwarto. Hindi ito ang karaniwang boses na strikto lang. Ito ay boses ng isang taong handang pumatay. Mabilis na nagsuot ng robe si Tanglaw at binuksan ang pinto. Dad, ano po ba yon? Ang aga-aga pa. Isang malakas na sampal ang tumapos sa kanyang sasabihin. Napalingon ang mukha ni Tanglaw sa lakas ng tama. Nabigla siya. Sa buong buhay niya, kahit kailan ay hindi siya sinaktan ng kanyang ama. Basahin mo ito! Isinigaw ni Don Baldomero habang ibinabato sa mukha niya ang isang tablet. Dahil sa kabalastugang ginawa mo kagabi, kinansela ng Dalisay Holdings ang lahat ng kontrata sa atin. 500 milyong dolyar. Tanglaw, 500 milyong dolyar ang nawala sa atin sa loob lang ng isang gabi. Nanlamig ang buong katawan ni Tanglaw. Di Dalisay Holdings? Pero Dad, hindi ko pa naman nakakausap ang CEO nila, yung babae kagabi. Isang hamak na bisita lang yon na nakatapon ng alak sa akin. Tanga! Muling sigaw ni Don Baldomero. Ang mga ugat sa leeg nito ay tila puputok na. Ang babaeng binuhusan mo ng alak sa harap ng lahat ay walang iba kundi si Likha Dalisay. Ang babaeng hawak ang kapalaran ng kumpanya natin. Parang huminto ang tibok ng puso ni Tanglaw. Ang babaeng yon. Ang babaeng mukhang simple, walang alahas, at tahimik lang. Paanong ang isang makapangyarihang CEO ay magmumukhang ganoon kakaraniwan? Dad, maayos ko ito. Kakausapin ko siya. Wala ka nang kakausapin. Putol ni Don Baldomero. Namumula ang mga mata nito sa galit at dismaya. Simula sa oras na ito, wala kang access sa kahit anong bank account. Kukunin ko ang susi ng lahat ng kotse mo. At higit sa lahat, lumayas ka sa pamamahay ko. Natawa ng pilit si Tanglaw. Iniisip na nagbibiro lang ang kanyang ama. Dad, seryoso ba? Saan ako pupunta? Wala akong dalang pera. Wala akong pakialam. Kung marunong kang maging matapang sa harap ng mga taong inaakala mong mas mababa sa'yo, matuto kang mabuhay nang wala ang pera ko. Huwag kang babalik dito hanggat hindi mo na ibabalik ang tiwala ng Dalisay Holdings. O mas mabuti pa, huwag ka nang bumalik kailanman. Ilang minuto lang ang lumipas, natagpuan ni Tanglaw ang kanyang sarili sa labas ng kanilang mansyon. Bit-bit lang niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang pirasong damit. Wala siyang sasakyan, wala siyang credit card. Ang tanging natitira sa kanya ay ang kanyang pride na unti-unti nang nadudurog. Agad niyang tinawagan si Marikit. Babe, kailangan ko ng tulong. Pinalayas ako ni Dad. Pwede ba muna akong tumuloy sa inyo? Matagal bago sumagot si Marikit sa kabilang linya. Tanglaw. Narinig ko ang balita. Galit na galit ang daddy ko. Sabi niya, baka madamay pa ang kumpanya namin kung makikita kaming kasama mo. Let's not see each other for a while, okay? Ayaw kong ma-stress. Tuot, tuot, tuot. Napatingin si Tanglaw sa kanyang telepono. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng nangako ng forever sa kanya kagabi ay iniwan siya sa gitna ng kalsada ngayon. Tinawagan niya ang iba pa niyang kaibigan, pero lahat sila ay alinman sa hindi sumasagot o mabilis na nagbababa ng tawag. Lumipas ang maghapon. Ang sikat ng araw ay napalitan ng dilim at ang init ay napalitan ng malamig na hangin. Naglakad si Tanglaw hanggang sa mapagod ang kanyang mga binti. Nakaramdam siya ng gutom, isang uri ng gutom na hindi niya kailanman naranasan.
Yung tipong nananakit na ang sikmura niya. Naupo siya sa isang bench, sa isang pampublikong parke, malayo sa marangyang mundo na kinagisnan niya. Pinanood niya ang mga tao, mga manggagawang pauwi galing sa trabaho, mga pamilyang kumakain ng street food. Dati, diring-diri siya sa mga ganitong eksena. Ngayon, ang amoy ng kwek-kwek at fishball ay tila pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Kinapa niya ang kanyang bulsa. May nahanap siyang isang pirasong 50 piso. Iyon na lang ang huling pera niya. Pambili sana ng tubig. Pero mas pinili niyang tumayo at maglakad pa hanggang sa makarating siya sa harap ng isang naglalakihang gusali. Ang Dalisay Holdings. Sa labas ng gate, may isang bulletin board. May isang flyer na bahagyang nililipad ng hangin. Lumapit siya at binasa ito. Wanted. Maintenance staff/janitor. Urgent hiring. Walk-in applicants are welcome. Napatingin si Tanglao sa dulo ng gusali, sa pinakamataas na palapag kung saan sigurado siyang naroon ang opisina ni Likha Dalisay. Ang babaeng sumira sa buhay niya. O mas tamang sabihin, ang babaeng binigyan siya ng pagkakataong makita ang totoong mundo. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro mamahaling relo lang. Ang suot ay nanginginig sa takot at kahihiyan. Pero wala siyang pilihan. Kung gusto niyang mabuhay, kung gusto niyang makaganti, o kung gusto niyang humingi ng tawad, kailangan niyang pumasok sa pintong yon. Kinuha niya ang flyer at tinupi ito ng maayos. Kinabukasan, pumila si Tanglao sa likod ng gusali, kasama ang 10 pang mga lalaking may magagaspang na kamay at pagod na mga mata. Nakasuot siya ng pinakalumang t-shirt na mayroon siya. Nakayuko, sinusubukang itago ang kanyang mukha sa ilalim ng isang kupas na sombrero. Pangalan? Tanong ng HR assistant na mukhang bored na bored sa dami ng aplikante. Tanglao Villamor po. Mahina niyang sagot. Napatigil ang assistant sa pagsusulat. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tumingin sa listahan ng mga blacklisted na pamilya na ibinigay ng kanilang CEO. Kaninang umaga, isang kakaibang nangiti ang sumilay sa mukha ng assistant. Ikaw pala, sabi ni Ma'am Likha. Kapag daw may Villamor na nag-apply kahit anong posisyon, tanggapin agad. Nanlaki ang mga mata ni Tanglao. Talaga po? Oo, sabi ng assistant habang inaabutan siya ng isang itim na uniforme at isang balde na may mop. Welcome to Dalisay Holdings, Mr. Villamor. Magsisimula ka ngayon din. Ang unang trabaho mo. Linisin ang lahat ng banyo sa ika-40 floor. Ang floor ng CEO. Naramdaman ni Tanglao ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Ang ika-40 floor. Ang lugar kung nasaan ang babaeng iyon. Habang papaakyat ang elevator, tinitigan ni Tanglao ang kanyang sarili sa refleksyon ng bakal na pinto. Hindi na siya ang prinsipe ng lungsod ng Hiraya. Ngayon, isa na lang siyang lalaking may hawak na mop. Papunta sa harap ng babaeng huling nakita niyang basang-basa ng alak dahil sa kanya. Bumukas ang pinto ng elevator. Ang amoy ng mamahaling disinfectant at kape ang sumalubong sa kanya. At doon, sa dulo ng mahabang hallway, nakita niya ang isang pinto na may nakasulat na Likha Dalisay, Chief Executive Officer. Biglang bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng may hawak na folder. Tumigil ito at tumingin sa kanya. Nandito ka na pala, malamig na sabi ni Likha. Magsimula ka na at siguraduhin mong walang matitirang mantsa dahil ayaw ko ng marumi sa paligid ko. Mula sa malaking salamin ng aking opisina sa ika-40 palapag, tanaw ko ang buong lungsod ng Hiraya. Ang mga gusali sa ibaba ay tila maliliit na laruan at ang mga taong naglalakad sa kalsada ay parang mga langgam na nagkukumahog. Dati, ang tatay ko ay isa sa mga langgam na yon. Isang tapat na driver na minaliit at tinapakan ng pamilya Villamor. Ngayon,
Ang tadhana ay parang isang gulong na mabilis na umikot. Ma'am Lika, nasa labas na po ang bagong maintenance staff. Pag-uulat ni Nanay Sinag, ang aking pinagkakatiwalaang assistant na parang pangalawang ina ko na rin. Iyong anak ni Don Baldomero, humarap ako sa kanya. Papasukin mo siya, Nanay Sinag, at huwag mo siyang tatratuhin ng espesyal. Isang janitor ang kinuha natin, hindi isang bisita. Tumango si Nanay Sinag, bagaman may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Alam niya ang hapdi ng nakaraan ko, pero alam din niyang ang galit ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa may-ari nito. Bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaking halos hindi ko makilala. Wala na ang mamahaling Amerikana at ang maangas na tindig. Nakasuot siya ng asul na uniforme ng maintenance na medyo maluwag sa kanyang katawan. Hawak niya ang isang balde at isang mop. Nakayuko siya, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa semento. Nakalimutan mo na ba kung paano bumati, Mr. Villamor? Malamig kong tanong habang nakaupo ako sa aking leather chair. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Nakita ko ang gulat, hiya, at pagtanggap sa kanyang mga mata nang magtama ang aming paningin. Ang lalaking nagbuhos ng alak sa akin kagabi ay nakatayo ngayon sa harap ko, handang maglinis ng aking banyo. Magandang umaga po, Ma'am Lika, mahina niyang sabi. Ang boses niya ay paos, tila hindi nakatulog ng maayos. Hindi ko marinig. Lakasan mo, utos ko. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga panga ay nagngangalit. Magandang umaga po, Ma'am Dalisay. Narito na po ako para sa aking trabaho. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa kanya. Bawat hakbang ng aking takong ay tila kulog sa tahimik na silid. Huminto ako sa harap niya. Naamoy ko ang sabon na panlaba sa kanyang uniforme. Malayo sa amoy ng mamahaling cologne na gamit niya kagabi. Alam mo ba kung bakit kita tinanggap? Tanong ko habang tinititigan ang kanyang mukha. Hindi siya sumagot. Tinanggap kita dahil gusto kong makita mo kung paano mamuhay ang mga taong tinatawag mong basahan. Sabi ko sa isang boses na kasing talim ng labaha. Gusto kong malaman mo ang pakiramdam ng may amo, ang pakiramdam ng sinusigawan, ang pakiramdam ng kailangang lumunok ng pride para lang magkaroon ng pambili ng pagkain. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay na nakahawak sa hawakan ng mop. Naiintindihan ko po. Mabuti, sabi ko sabay balik sa aking mesa. Magsimula ka na. Linisin mo ang bintana ng opisinang ito. Gusto ko, kapag tumingin ako sa labas, wala akong makikitang kahit anong dumi. At pagkatapos niyan, bawat sulok ng palapag na ito, ikaw ang maglilinis. Ayaw kong makakita ng ibang staff na tumutulong sa'yo. Maliwanag? Opo, ma'am. Nagsimulang magtrabaho si Tanglaw. Pinanood ko siya mula sa gilid ng aking mga mata. Nakakatawang isipin na ang mga kamay na yon na sanay humawak ng manibela ng sports car ay hirap na hirap ngayon sa pagpiga ng basahan. Ilang beses siyang nagkamali, ilang beses siyang nadulas, pero hindi siya nagreklamo. Lumipas ang ilang oras. Tanghali na at ang sikat ng araw ay matindi na sa labas. Pawis na pawis si Tanglaw. Ang kanyang uniforme ay nakadikit na sa kanyang likod. Break time mo na, sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya. Salamat po, sagot niya. Akmang lalabas na ng pinto. Sandali, tawag ko. May kinuha akong isang baso ng tubig mula sa aking mesa. Lumapit ako sa kanya. Akala niya marahil ay ibibigay ko yun sa kanya dahil sa awa. Nakita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa niya maabot ang baso, dahan-dahan kong itinagilid ito. Ang tubig ay dahan-dahang tumapon sa sahig, eksakto sa bahaging kalilinis lang niya. May dumi pa pala rito? Sabi ko nang walang emosyon. Linisin mo uli bago ka kumain. Nakita ko ang mabilis na pagbabago ng emosyon sa kanyang mukha. Galit. Pagkamuhi. Pero sa huli, nanaig ang kawalan ng pag-asa. Lumuhod siya sa sahig at sinimulang punasan ng tubig
gamit ang kanyang sariling panyo dahil malayo ang kanyang mop. Sa sandaling iyon, parang may kung anong kumurot sa puso ko. Ito ba ang gusto ko? Ang makakita ng isang taong dinudurog ang pagkatao? Naalala ko ang tatay ko. Naalala ko ang huling gabi niya bago siya namatay sa lungkot dahil sa pamilyang ito. Ma'am Likha, tawag ni Nanay Sinag mula sa pinto. May bisita po kayo. Si Don Baldomero Villamor. Nagpupumilit pong pumasok. Napatigil si Tanglaw sa pagpupunas. Nabitawan niya ang kanyang panyo. Ang kanyang ama ay narito. Papasukin siya, sabi ko nang may malamig na ngiti. Eksakto ang dating niya. Gusto kong makita niya ang kanyang pinakamahalagang investment habang nagtatrabaho para sa akin. Bumukas ng marahas ang pinto at pumasok ang isang matandang lalaki na halatang pagod at balisa. Ngunit nang makita niya ang kanyang anak na nakaluhod sa sahig, may hawak na basahan sa paanan ng isang babae. Parang tumanda si Don Baldomero ng 10 taon. Tanglaw, bulong ng matanda. Ang boses ay puno ng pait. Tumingin si Don Baldomero sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa at galit. Miss Dalisay, sapat na ang parusang ito. Huwag mong babuyin ang pangalan namin ng ganito. Tumingin ako kay Don Baldomero, pagkatapos ay kay Tanglaw na dahan-dahang tumatayo, punong-puno ng kahihiyan. Babuyin, ulit ko sa salita niya. Ginoong Villamor, ang anak niyo ang pumunta rito at nagmakaawang magtrabaho. Binibigyan ko lang siya ng pagkakataong mabayaran ang utang ng pamilya niyo sa akin. Hindi sa pera, kundi sa serbisyo. Lumapit ako kay Tanglaw at inayos ang kanyang kwelyo na may bahid ng dumi. Hindi ba, Tanglaw? Masaya ka naman sa trabaho mo rito? Tumingin si Tanglaw sa kanyang ama. Pagkatapos ay sa akin. Huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Isang tingin na hindi ko inaasahan. Hindi ito tingin ng isang talunan. Opo, Dad, sabi ni Tanglaw. Ang boses ay matatag. Dito muna ako, dahil dito ko lang naintindihan kung gaano karumi ang kamay nating mga Villamor. Nagulat ako sa sagot niya. Hindi iyon ang inaasahan kong marinig. Ngunit ang tensyon sa silid ay naputol nang biglang tumunog ang fire alarm ng gusali. Kasabay nito ang isang malakas na pagsabog mula sa ibabang palapag. Nayanig ang buong opisina. Ang malalaking salamin ay nagsimulang mag-crack. Namatay ang lahat ng ilaw at napalitan ng mapulang liwanag ng emergency lights. Ang elevator! Hindi gagana ang elevator! Sigaw ni Nanay Sinag sa labas. Sa gitna ng usok at kaguluhan, naramdaman ko ang isang malakas na kamay na humawak sa aking braso. Sa dilim, nakita ko ang mga mata ni Tanglaw. Sumunod kayo sa akin, sigaw niya. Alam ko ang fire exit sa likod ng maintenance room. Ngunit bago pa kami makahakbang, isang bahagi ng kisame ang bumagsak, eksakto sa pagitan namin at ng pinto, na naghihiwalay sa amin sa labas kan pagdikakov. Sa isang iglap, nabalot ng makapal na alikabok at nakakabinging ingay ang buong 4 palapag. Nagkagulo ang paligid. Ang mga naglalakihang tipak ng semento mula sa gumuhong kisame ay tuloy-tuloy na bumabagsak. Sa gitna ng panganib, hindi inisip ni Tanglaw ang sarili. Ang tanging umandar sa kanyang isip ay iligtas ang mga taong nasa paligid niya. Gamit ang buong lakas, itinulak niya ang kanyang amang si Don Baldomero palabas ng pinto patungo sa ligtas na bahagi ng pasilyo kung nasaan si Nanay Sinag. Dad, lumabas na po kayo. Isinigaw niya kasabay ng pagbagsak ng isang malaking bahagi ng dingding. Tuluyang natakpan ng pintuan. Naiwang nakakulong si Tanglaw sa loob ng gumuhong opisina kasama ang babaeng nagpabagsak sa kanyang pamilya, si Likha Dalisay. Binalot sila ng nakakapasong init at usok. Umubo ng malakas si Tanglaw, pilit na hinahawi ang makapal na alikabok sa hangin. Nang humupa ang pagyanig, napansin niyang tanging ang mahinang pulang ilaw na lamang ng emergency exit
ang nagbibigay ng liwanag sa napakaliit na espasyong natira sa kanila. Napatingin siya kay Likha, ang makapangyarihang CEO na kanina lamang ay nanliliit sa kanya ay nakasandal ngayon sa malamig na pader, nakahawak sa kanyang dibdib at pilit na humahabol ng hininga. Ma'am Likha, maingat na tawag ni Tanglaw habang gumagapang palapit sa kanya. Ayos lang po ba kayo? Nasugatan ba kayo? Hindi sumagot si Likha. Nanginginig ang buong katawan nito. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa kawalan. Ang matapang na anyo nito kanina ay tuluyan ng naglaho. Sa bawat paglanghap nito ng hangin, tila kinakapos ito. Naalala ni Tanglaw ang narinig niya minsan sa mga usap-usapan sa labas ng kumpanya. May matinding claustrophobia ang CEO ng Dalisay Holdings. Takot ito sa maliliit at madidilim na lugar. Hindi ako makahinga. Garalgal na bulong ni Likha. Unti-unting napapaupo sa sahig. Nakakuyom ang mga palad nito hanggang sa mamuti ang mga buko ng daliri. Kahit pagod na pagod at nananakit ang mga kalamnan, dahil sa maghapong paglilinis, hindi nag-atubili si Tanglaw. Inalis niya ang manipis na jacket ng kanyang uniforme at ipinaypay ito kay Likha upang bigyan ito ng kaunting hangin. Tumingin po kayo sa akin, ma'am. Malambot ngunit matatag na utos ni Tanglaw. Wala na ang formalidad at galit sa kanyang boses. Sa sandaling ito, hindi sila amo at alipin. 2 tao lamang silang sinusubukang mabuhay. Huminga po kayo ng malalim. Sabayan niyo ako. Inhale, exhale. Patuloy sa pagpaypay si Tanglaw. Kahit ramdam niya ang hapdi ng mga gasgas sa kanyang braso, hindi niya ito ininda. Tinitigan niya si Likha at sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang isang bilyonaryang mapaghiganti, kundi isang ordinaryong babaeng may kahinaan din. Lumipas ang higit 1 oras. Patay na ang emergency lights at tanging kadiliman na lamang ang yumakap sa kanila. Ang ingay ng mga bumbero mula sa labas ay tila napakalayo. Bumigat ang tiyan ni Tanglaw. Kanina pa siyang umaga walang kain at ang huling inalok sa kanyang tubig ay sinadya pang itapon ng babaeng kasama niya ngayon. Dumukot siya sa malaking bulsa ng kanyang pantalon. Nandoon ang baon niyang binalot lamang sa dahon ng saging. Malamig na kanin at 2 piraso ng tuyo na binili niya sa karinderya sa kanto bago pumasok. Binuksan niya ito sa dilim. Ang amoy ng piniritong isda ay kumalat sa maliit na espasyo. Gusto niyo po ba, ma'am? Alok niya. Kahit alam niyang hindi sanay ang isang tulad nito sa ganitong uri ng pagkain. Ay hindi. Salamat. Mahinang sagot ni Likha. Ang boses ay nanginginig pa rin sa ginawa't takot. Hindi na nagpilit si Tanglaw. Gamit ang kanyang mga kamay na may bahid ng dumi at alikabok, sinimulan niyang kainin ang malamig na kanin at tuyo. Bawat kagat ay dinadama niya. Dati, itinatapon lamang niya ang mga mamahaling steak kapag hindi niya gusto ang luto. Dati, alak na nagkakahalaga ng libo-libo ang pinanlalaruan niya. Ngayon, ang simpleng maalat na isdang ito ang nagtatawid sa kanyang gutom. Nalasahan niya ang sariling pawis na tumulo sa kanyang labi. Pawis mula sa marangal na paghihirap. Sa kagat na yon, may isang luha ng pagsisisi na tumakas mula sa kanyang mata. Nagsisi siya sa lahat ng taong tinapakan niya nang hindi niya naiisip ang halaga ng bawat butil ng pawis nila. Habang kumakain siya sa dilim, naramdaman niyang nakatingin sa kanya si Likha. Kahit walang liwanag, alam niyang nakikinig ito sa pagnguya niya, sa tahimik niyang pagtanggap sa kanyang sitwasyon. Walang reklamo, walang sumbat. Palamig ng palamig ang temperatura sa loob ng gumuhong silid. Rinig ni Tanglaw ang pag-uumpugan ng mga ngipin ni Likha. Alam niyang malapit nang bumigay ang katawan nito sa matinding kaba at lamig. Umurong siya ng kaunti palapit sa pwesto ng dalaga upang maibahagi ang init ng kanyang katawan. Kahit alam niyang baka magalit ito, ngunit tahimik lamang si Likha. Nandito lang ako. Mahinang bulong ni Tanglaw sa hangin. Hindi sigurado
Kung narinig iyon ng dalaga, hindi ko po kayo iiwan hanggang hindi tayo nakakalabas dito. Sa kalagitnaan ng nakabibinging katahimikan at siksik na kadiliman, isang malamig at nanginginig na kamay ang dahan-dahang gumapang sa sahig. Nagulat si Tanglaw nang maramdaman niya ang malalambot na daliri na dumampi sa kanyang magaspang na kamay. Hindi iyon umatras. Sa halip, humigpit ang hawak ni Likha. Tila isang taong nalulunod na nakahanap ng salbabida. Napalunok si Tanglaw. Ang babaeng halos isumpa ang buong pagkatao niya ay nakakapit ngayon sa kanya. Dahan-dahan, ibinalik niya ang hawak. Pinisil niya ng marahan ang kamay ni Likha. Hinahaplos ang mga buko ng daliri nito gamit ang kanyang hinlalaki upang bigyan ito ng init at kasiguraduhan. Walang salitang namutawi sa kanilang dalawa. Ngunit sa paghawak na yon, may isang pader ng galit ang unti-unting gumuho. Biglang umungol ang mga makina sa labas. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Bumukas ang isang bahagi ng gumuhong pader at agad na pumasok ang matinding liwanag mula sa mga flashlight ng rescue team. Nasilaw silang dalawa. May tao rito, nandito ang CEO. Sigaw ng isang rescuer. Nang lumiwanag ang buong paligid, dahan-dahang nagmulat ng mata si Tanglaw. At doon niya nakita. Nakatingin sa kanya si Likha. Ang mga mata nito ay hindi na nagliliyab sa galit, kundi puno ng isang emosyong hindi niya mabasa. Nakatitig lamang ito sa kanya. Pareho silang napatingin sa ibaba. Hanggang ngayon, mahigpit pa ring nakakulong ang maputing kamay ni Likha sa marumi at magaspang na kamay ni Tanglaw. Walang gustong bumitaw. Ligtas na ako sa loob ng aking mansyon, nakasuot ng malambot na robe at humihigop ng mainit na tsa. Ngunit ang aking isip ay naiwan sa madilim na sulok ng gumuhong opisinang yon. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nararamdaman ko pa rin ang magaspang at mainit na palad ni Tanglaw na nakahawak sa akin. Ang kanyang boses na mahinahon, ang kanyang amoy na pinaghalong pawis at tuyo. Mga bagay na dati ay ikinandidiri ko. Pero kagabi ay naging tanging dahilan kung bakit hindi ako tuluyang nilamon ng takot. Ma'am Likha, kanina pa po kayo nakatitig sa kawalan. Puna ni Nanay Sinag habang inilalapag ang isang tray ng prutas. Wala ito, Nanay. Sagot ko, pilit na ibinabalik ang aking malamig na disposisyon. Iniisip ko lang ang laki ng magagastos sa repair ng building. Sigurado po ba kayo? O baka naman ang iniisip nyo ay ang batang si Tanglaw? May bahid ng panunukso sa boses ni Nanay Sinag. Balita ko, siya ang huling lumabas dahil tiniyak niyang ligtas kayo. Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang isang lumang litrato mula sa drawer ng aking mesa. Isang lalaking may tapat na ngiti, suot ang uniforme ng isang driver. Ang tatay ko. Biglang bumalik ang alaala ng nakaraan, ang multong pilit kong tinatakasan. 15 taon na ang nakalilipas sa Barrio Agos. Umuulan ng malakas noon, katulad ng ulan ngayong gabi. Nakatayo kami ng tatay ko sa labas ng malaking gate ng mga Villamor. Basang-basa kami sa ulan. Sir Baldomero, parang awa niyo na po. Pagsusumamo ng tatay ko habang nakaluhod sa putikan. Huwag niyo po akong tanggalin. Saan po kami kukuha ng pangkain ng anak ko? May sakit po ang asawa ko. Bumukas ang bintana ng mamahaling sasakyan. Doon ko unang nakita ang mukha ng batang Tanglaw. Marahil 10 taong gulang pa lamang siya noon. Nakadungaw siya sa bintana. May hawak na mamahaling laruan habang nakatingin sa amin na parang tinitingnan ang isang maruming hayop. Ambo, ang dumi-dumi mo, sabi ni Don Baldomero mula sa loob. Ayaw kong makakita ng basura sa harap ng mansyon ko. Lumayas ka na, bago ko patawagin ang mga guard. Pinaandar nila ang sasakyan. Ang gulong nito ay tumalsik ng putik na tumama sa mukha ko at sa suot kong uniforme sa paaralan. Doon, sa ilalim ng ulan, ipinangako ko sa aking sarili. Balang araw, ako naman ang titingin sa kanila mula sa itaas. Ibinalik ko ang litrato sa drawer
Ang galit na ito ang naging gasolina ko para marating ang kinalalagyan ko ngayon. Hindi ko dapat hayaang malunod ito ng isang gabing pagpapakitang tao ni Tanglaw. Kinabukasan, bumalik ako sa kumpanya. Pansamantalang inilipat ang opisina ko sa mas mababang floor habang inaayos ang ika-4 na pong floor. Pagbaba ko ng sasakyan, bumuhos ang isang malakas na ulan. Sa gitna ng parking lot, nakita ko si Tanglaw. Wala siyang payong. Ang kanyang asul na uniforme ay basang-basang muli. Ngunit hindi siya tumatakbo para sumilong. Sa halip, ginagamit niya ang kanyang sariling katawan at ang kanyang jacket para takpan ang isang malaking kahon ng mga dokumento na inililipat mula sa gumuhong opisina. Tanglaw! Iwan mo na yan! Mababasa ka! Sigaw ng isang guard. Hindi pwede! Sigaw ni Tanglaw pabalik habang nanginginig sa ginaw. Mahalagang files ito ni Ma'am Likha. Hindi pwedeng mabasa ang mga lagda rito. Napatigil ako sa paglalakad. Pinanood ko siya mula sa malayo. Ang dating prinsipe na ayaw madumihan ang sapatos ay nagpapakabasa ngayon para sa mga papel na pagmamay-ari ko. Bakit niya ito ginagawa? Para ba makuha ang loob ko o sadyang nagbabago na siya? Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Hawak ang aking itim na payong. Pinayungan ko siya. Napatigil si Tanglaw sa pagsisikap na itago ang kahon. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang mga patak ng ulan ay gumugulong sa kanyang mukha. Humahalo sa kanyang pawis. Ang kanyang mga labi ay nangingitim na sa lamig. Ma'am! Bulong niya. Nagulat sa presensya ko. Bitawan mo na yan, sabi ko. Ang boses ko ay hindi kasing lamig ng dati. May mga tao akong babayaran para gumawa niyan. Bakit mo kailangang magpakabayani? Ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiting tapat at walang halong yabang. Sabi niyo po, ang halaga ng tao ay nasa kanyang trabaho. Gusto ko lang pong patunayan na pinapahalagahan ko ang trabahong ibinigay niyo sa akin. Kahit janitor lang ako. May kung anong kumurot sa puso ko. Kinuha ko ang aking panyo mula sa bag at iniabot sa kanya. Punasan mo ang mukha mo. Ayaw kong may magkasakit na empleyado rito. Dagdag gastos lang yan sa insurance. Kinuha niya ang panyo. Sa sandaling nagdampi ang aming mga daliri, parang may kuryenteng dumaaloy muli. Mabilis kong binawi ang aking kamay. Pilit na itinatago ang pagkailang. Salamat po, Ma'am Likha, sabi niya habang nakatitig sa panyo. Pumasok ka na sa loob. Magpalit ka ng damit. Utos ko bago tumalikod. Ngunit bago pa ako makahakbang palayo, may isang pamilyar na boses na bumasag sa katahimikan ng ulan. Tanglaw? Anong ginagawa mo rito na mukhang basang sisiw? Lumingon kami. Isang pulang sports car ang nakahinto sa tapat namin. Bumaba mula rito ang isang babaeng nakasuot ng napakataas na takong, mamahaling trench coat, at may dalang designer umbrella. Si Marikit Arellano. Tumingin si Marikit kay Tanglaw mula ulo hanggang paa, pagkatapos ay tumingin sa akin ng may pang-uuyam. Oh my God! Tanglaw! Totoo nga ang balita. Nagtatrabaho ka bilang janitor sa kumpanyang ito? Humalakak si Marikit. Isang tunog na parang kuko na kumakalmot sa pisara. How pathetic! Ang isang Villamor! Tagalinis ng banyo? Nakita ko ang panliliit ni Tanglaw. Ang kanyang mga balikat na kanina ay matikas, ay tila biglang bumagsak. Ang kahihiyan ay muling bumalatay sa kanyang mukha. Humarap sa akin si Marikit. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. At ikaw naman, Miss Dalisay. So ito pala ang paraan mo ng paghihiganti? Ang gawing aso ang ex-fiancé ko. Well, I must say it's entertaining. But don't worry, nandito ako dahil may proposal ang Arellano Group. At sigurado ako, mas gugustuhin mong makipag-usap sa isang katulad ko kaysa sa janitor na ito. Tumingin ako kay Tanglaw, na ngayon ay nakayuko na lamang sa ilalim ng ulan. Hawak-hawak pa rin ang panyo ko. Pagkatapos ay tumingin ako kay Marikit, ang babaeng walang ibang alam, kundi ang mang-insulto ng kapwa. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi.
Mali ka, Marikit. Sabi ko sa isang boses na naririnig ng lahat ng tao sa lobby. Mas gusto kong makipag-usap sa isang taong marunong magpahalaga sa trabaho kaysa sa isang taong marunong lang magsuot ng mamahaling damit. Pero bulok ang asal. Nanlaki ang mga mata ni Marikit. What did you say? Hindi ko siya sinagot. Sa halip, humarap ako kay Tanglaw at ginawa ang isang bagay na hindi ko inakalang gagawin ko. Tanglaw, dalhin mo ang kahon na yan sa loob at pagkatapos mong magpatuyo, pumunta ka sa opisina ko. May mas mahalaga akong ipapagawa sa'yo kaysa sa paglilinis ng banyo. Namayani ang nakabibinging katahimikan sa lobby ng Dalisay Holdings, maliban sa tunog ng malakas na ulan sa labas. Si Marikit ay nananatiling nakatayo sa tabi ng kanyang pulang sports car. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit at kahihiyan. Hindi siya makapaniwala na ipinahiya siya ng isang upstart na CEO sa harap ng isang janitor. Sa kabilang banda, si Tanglaw ay tila estatwang nakatayo. Ang panyo ni Likha ay mahigpit niyang hawak. Tila ito ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa realidad. Ang mga salita ni Likha, ang pagtatanggol nito sa kanya, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi pa tayo tapos, Likha Dalisay. Sigaw ni Marikit bago marahas na pumasok sa kanyang sasakyan at pinasibat ito paalis. Nag-iiwan ng usok at talsik ng tubig sa kalsada. Pumasok si Likha sa lobby nang hindi man lang nililingon si Tanglaw. Ngunit bago siya makarating sa elevator, tumigil siya. Tanglaw, siguraduhin mong tuyo ang mga dokumentong yan. Pagkatapos, magpalit ka. May meeting ako sa loob ng 30 minuto at kailangan ko nang magdadala ng mga files sa conference room. Oo po, ma'am, sagot ni Tanglaw. Bagaman naguguluhan siya kung bakit siya ang inuutusan sa ganoong gawain. Pagkalipas ng kalahating oras, sa loob ng isang marangyang conference room, nakaupo si Likha sa kabisera ng mahabang mesa. Kaharap niya ang ilang mga board members at si Marikit Arellano, na tila mabilis na nakabawi mula sa nangyari sa parking lot. Nakasuot na uli si Marikit ng mapanuring ngiti, handang gamitin ang kanyang impluwensya para makuha ang gusto niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Tanglaw. Nakasuot na siya ng bagong uniforme, maayos ang buhok at bitbit ang mga kahon ng dokumento. Nang makita siya ni Marikit, isang masamang balak ang agad na nabuo sa isipan ng babae. Oh, look who's here! Simula ni Marikit. Ang boses ay puno ng pait. Ang ating star employee. How ironic na ang dating tagapagmana ng Villamor ay tagabitbit na lang ngayon ng mga papel. Hindi sumagot si Tanglaw. Tahimik niyang inilapag ang mga files sa harap ni Likha. Ngunit bago siya makalayo, sadyang itinulak ni Marikit ang kanyang baso ng iced coffee na nasa gilid ng mesa. Splatter, ang malapot at malagkit na kape, ay tumapon sa sahig at ang ilang patak ay tumalsik sa sapatos ni Tanglaw. I'm so sorry, sabi ni Marikit sa isang tono na halatang nagpapanggap. Ang clumsy ko talaga. Mr. Janitor, pakilinis naman ito agad. Ayaw nating madulas ang mga VIPs dito, di ba? Tumingin ang lahat ng board members kay Tanglaw. Ramdam ni Tanglaw ang bigat ng bawat mata na nakatingin sa kanya. Alam niyang sinusubukan siyang baliin ni Marikit. Dahan-dahan, lumuhod si Tanglaw upang abutin ang mga tissue sa gilid, ngunit pinigilan siya ng isang malamig na boses. Huwag mong gagawin yan, Tanglaw. Lahat ay napatingin kay Likha. Ang CEO ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang talim na nakatitig kay Marikit. Marikit, sa kumpanyang ito, mayroon kaming mga cleaning crew para sa mga aksidente, sabi ni Likha. Pero ang mga sadyang paninira ay hindi namin pinapalampas. Linisin mo yan. Nabitawan ni Marikit ang kanyang designer bag sa gulat. Ano? Ako ang lilinis. Are you out of your mind? I'm a partner of this project. You were a potential partner. Pagtatama ni Likha. Ngunit dahil sa ipinakita mong asal, sa tingin ko ay hindi tayo magkakasundo. Tanglaw,
Tawagin mo ang security. Ihatid niyo si Miss Arellano palabas ng gusaling ito at siguraduhin niyong hindi na siya makakatapak muli rito. You can't do this to me. Sigaw ni Marikit habang pilit na kinukuha ng security ang kanyang braso. Tanglaw, tingnan mo. Ipinagtatanggol ka ng babaeng sumira sa tatay mo. Bulag ka ba? Nang tuluyan ng mailabas si Marikit, ang conference room ay binalot ng katahimikan. Pinauwi ni Likha ang mga board members at naiwan silang dalawa ni Tanglaw. Bakit niyo po ginawa yon, ma'am? Mahinang tanong ni Tanglaw. Dahil sa akin, nawalan kayo ng malaking partner. Tumingin si Likha sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Tanglaw ang isang bahid ng pagkapagod sa mga mata ng CEO. Hindi ko kailangan ng partner na walang respeto sa kapwa. At isa pa, ayaw kong may gumagawa niyan sa paligid ko. Salamat po, Likha, bulong ni Tanglaw. Hindi na ma'am ang itinawag niya rito, kundi ang pangalan nito. Nagulat si Likha, ngunit hindi siya nagalit. Lumakad siya patungo sa pintuan. Bumalik ka na sa trabaho mo, Tanglaw, at huwag mong iisiping dahil ipinagtanggol kita, ay tapos na ang lahat sa atin. Nang makaalis si Likha, naiwan si Tanglaw upang ayusin ang mga natirang gamit. Sa ilalim ng mesa, may napansin siyang isang maliit na recorder na naiwan ni Likha. Marahil ay ginamit ito para sa minutes ng meeting. Akmang kukunin niya ito nang aksidente niyang mapindot ang play button. Isang recording ng tawag sa telepono ang narinig niya. Kanselahin mo lahat, attorney. Ang $500 milyong na investment. Gusto kong makita kung paano gumapang sa putik ang mga Villamor gaya ng ginawa nila sa tatay ko noon. Ang alak na ibinuhos ng Tanglaw na yon sa ulo ko. Kabayaran lang yan sa bawat luhang ibinuhos ng pamilya ko dahil sa kanila. Nanigas si Tanglaw sa kinatatayuan niya. Ang boses sa recording ay kay Likha. Puno ng puot, puno ng paghihiganti. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Ang pagtanggap sa kanya sa trabaho, ang pagpapalapit sa kanya. Lahat ng yun ay bahagi ng isang malaking plano. Ang babaeng akala niya ay nagliligtas sa kanya ay siya palang arkitekto ng kanyang pagbagsak. Napapahawak si Tanglaw sa pader. Ang kanyang mundo ay muling nagdilim. Sa labas, ang kidlat ay gumuhit sa kalangitan na tila sumasalamin sa bagyong muling namumuo sa kanyang puso. Hawak pa rin ni Tanglaw ang maliit na recorder. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at tila nawalan ng lakas. Ang bawat salita ni Likha sa recording ay paulit-ulit na humahampas sa kanyang pandinig na parang malalakas na alon. Gusto kong makita kung paano gumapang sa putik ang mga Villamor. Napaupo si Tanglaw sa sahig ng conference room. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Hindi aksidente ang lahat ng malas na dumating sa pamilya niya. Hindi rin dahil sa swerte, kaya siya natanggap bilang janitor. Lahat ay kalkulado. Lahat ay bahagi ng isang malamig at matagal nang binalak na paghihiganti. Ngunit sa halip na magalit, isang matinding bigat sa dibdib ang naramdaman ni Tanglaw. Naalala niya ang kanyang sarili noong gabing iyon sa hotel, ang kanyang tawa, ang kanyang pang-iinsulto, at ang pagbuhos niya ng alak sa isang babaeng wala namang ginagawang masama sa kanya. Naalala rin niya ang kwento ng kanyang ama tungkol sa driver nilang si Ambo. Kami pala ang naunang naging halimaw, bulong niya sa sarili. Tumayo si Tanglaw. Sa halip na lumayas o magwala, may isang desisyong nabuo sa kanyang puso. Kung ang paghihiganti ni Likha ay ang tanging paraan para magising siya sa katotohanan, tatanggapin niya ito. Pero hindi na siya papayag na maging pabigat o maging biktima lamang. Inatasan siya ni Likha na maglinis sa lumang bodega, sa basement, isang lugar na bihirang puntahan ng mga tao. Habang nag-aayos ng mga lumang gamit, may napansin siyang isang itim na plastic bag sa sulok. Binuksan niya ito. Nanigas siya sa kanyang nakita. Sa loob ng bag ay ang itim na bestidang suot ni Likha noong gabing iyon sa hotel. Ang tela ay matigas na dahil sa natuyong alak at ang kulay pula ay tila naging madilim na kayumanggi.
Mukha itong tuyong dugo. Nanginginig ang mga kamay ni Tanglaw habang hinahawakan ng tela. Doon niya mas naramdaman ang bigat ng kanyang kasalanan. Para kay Likha, ang damit na ito ay hindi lang basta basura. Isa itong paalala ng bawat insultong tinanggap niya, hindi lang mula kay Tanglaw, kundi mula sa lahat ng mga taong mayayaman na tumingin sa kanya ng mababa. Patawad. Bulong ni Tanglaw habang nakaluhod sa malamig na semento ng bodega. Patawad sa lahat, Likha. Sa halip na panghinaan ng loob, tumayo si Tanglaw. Alam niyang hindi sapat ang salita. Noong gabing iyon sa opisina, bago ang pagsabog, napansin niya ang isang file sa mesa ni Likha tungkol sa Agos Project, isang proyektong nagnanais na magtayo ng mga paaralan at pangkabuhayan sa kanyang probinsya, ang Barrio Agos. Nakita ni Tanglaw na maraming mali sa financial projections nito na ginawa ng mga dating tauhan ni Likha. Kinuha ni Tanglaw ang kanyang lumang laptop na itinago niya sa locker. Gabi-gabi, pagkatapos ng kanyang shift bilang janitor, nananatili siya sa madilim na sulok ng kumpanya. Gamit ang kanyang talino sa negosyo na dati ay ginagamit lang niya sa luho, sinimulan niyang ayusin ang buong plano. Itinama niya ang mga numero, gumawa siya ng mas matibay na estratehiya at inayos ang mga legal na butas. Isang madaling araw, nang matapos niya ang lahat, inilagay niya ang USB at ang isang maikling sulat sa ibabaw ng mesa ni Likha. Hindi siya humingi ng tawad sa sulat, hindi rin siya nagmakaawa. Ang nakasulat lang ay, ang mantsa sa damit ay mahirap nang alisin, pero ang kinabukasan ng Barrio Agos ay hindi dapat madamay sa galit ng nakaraan. Sana ay makatulong ito sa iyong pangarap. Lumabas si Tanglaw ng gusali habang sumisikat ang araw. Pagod siya, puyat, at walang kasiguraduhan kung tatanggapin ba ni Likha ang tulong niya. Ngunit sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng gaan sa kanyang loob. Naglalakad siya patungo sa sakayan ng jeep nang biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone. Isang hindi kilalang numero. "Hello?" Sagot niya. "Tanglaw." "Tanglaw, anak." Isang boses ng babae, nanginginig at umiiyak. Si Nanay Sinag iyon. "Nanay Sinag, bakit po kayo napatawag? May nangyari ba kay Ma'am Likha?" Kabado niyang tanong. "Hindi ang Ma'am Likha mo, anak. Ang daddy mo, si Don Baldomero," hikbi ni Nanay Sinag. Inatake siya sa puso pagkatapos niyang mabasa ang sulat mula sa bangko. Na-stroke siya, Tanglaw. Kasalukuyan siyang nasa ospital at wala silang pambayad dahil naka-freeze ang lahat ng ari-arian niyo. Parang tumigil ang mundo ni Tanglaw. "Ano po? Saang ospital? Pupunta ako agad." "At may masama pa akong balita, anak." Dagdag ni Nanay Sinag. Ang boses ay puno ng takot. "Narinig ko sa balita. Ang Arellano Group, ang pamilya ni Marikit, sinisimulan na nilang i-foreclose ang lahat ng kumpanya nyo. Gusto nilang kunin ang lahat mula sa inyo habang walang kalaban-laban ang daddy mo." Napahawak si Tanglaw sa poste ng kuryente upang hindi matumba. Ang kanyang ama ay nag-iisa at may sakit. Ang kanilang pamilya ay tuluyan ng nilalamon ng mga buwaya sa negosyo. At siya ay isang janitor lamang na walang kapangyarihan. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa loob ng kanyang opisina, binabasa ni Likha ang dokumentong iniwan ni Tanglaw. Gulat siya sa husay at talinong ipinamalas ng lalaking akala niya ay puro yabang lang. Ngunit nang makatanggap siya ng balita tungkol sa stroke ni Don Baldomero, naramdaman niya ang isang pamilyar na hapdi sa kanyang puso. Ito ang gusto niya, di ba? Ang makitang bagsak ang mga Villamor, ang makitang nagdurusa ang lalaking pumatay sa pangarap ng tatay niya. Pero bakit sa halip na saya, ang nararamdaman niya ay isang malalim na lungkot? Tiningnan ni Likha ang itim na bestida sa bag na nahanap ni Tanglaw sa bodega. May isang maliit na note na nakadikit doon, sulat kamay ni Tanglaw. Huli na para burahin ang mantsa, pero hindi pa huli para itama ang mali.
Nakatayo ako sa labas ng pintuan ng isang pampublikong ward sa ospital. Ang amoy ng gamot, ang ingay ng mga makinang tumutulong sa paghinga, at ang siksikan ng mga tao ay tila sumasakal sa akin. Malayo ito sa marangyang ospital na nakasanayan ko bilang CEO, pero ito ang tanging kayang bayaran ng isang janitor na may bitbit na pangalan ng isang bumagsak na imperyo. Sa loob, nakita ko si Tanglaw. Nakaupo siya sa isang matigas na plastik na upuan sa tabi ng kama ng kanyang ama. Wala na ang maangas na lalaking nakilala ko. Ang kanyang mga mata ay lubog na. Ang kanyang balbas ay tumutubo na sa kanyang mukha. At ang kanyang uniforme ng maintenance ay may mga mantsa ng luha at pagod. Dahan-dahan siyang tumayo nang makita ako. Hindi siya lumapit. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng kama ng kanyang ama. Tila pinoprotektahan ang huling piraso ng kanyang mundo. "Bakit ka narito, Ma'am Likha?" Mahina niyang tanong. "Narito ba kayo para makita ang huling hininga ng pamilyang kinasusuklaman niyo?" Hindi ako sumagot agad. Tiningnan ko si Don Baldomero. Ang lalaking dati ay tinitingala ko ng may takot at galit. Ngayon ay tila isang tuyong dahon na lang na hinihintay na tangayin ng hangin. "Nababasa ko na ang ginawa mong plano para sa Barrio Agos," sabi ko sa halip. "Bakit mo ginawa yon? Pinaghirapan mo yon, pero ibinigay mo lang sa akin nang walang kapalit." Ngumiti siya ng mapait. "Wala na akong balak makipagkompetensya sa inyo, ma'am. Ang plano na yan, pangarap yan ng tatay nyo. 'Di ba? Isipin nyo na lang na yan ang huling lagda ng isang Villamor na gustong bumawi sa pagkakamali." Inabot niya sa akin ang isang puting sobre, ang kanyang resignation letter. "Magre-resign na po ako," sabi niya. Ang boses ay matatag pero puno ng lungkot. "Kailangan ako ng tatay ko. Wala kaming pambayad sa pribadong nurse, kaya ako na lang ang gagawa ng lahat. Salamat po sa pagkakataong magtrabaho sa inyo. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang tunay na halaga ng tao ay wala sa bank account, kundi sa kung paano siya tumatayo pagkatapos niyang madapa." Tumalikod siya at muling naupo sa tabi ng kanyang ama. Pakiramdam ko ay ako ang talunan sa sandaling iyon. Ang paghihiganti na binalak ko ng maraming taon ay tila abo na lumilipad sa hangin. Nakuha ko ang gusto ko. Bagsak na sila. Pero bakit hindi ako masaya? Pagbalik ko sa opisina, sinalubong ako ni Nanay Sinag na may dalang mga dokumento. Ang kanyang mukha ay balisa. "Ma'am Lika, kailangan niyo itong makita," sabi niya. Nalaman ko ang balak ng mga Arellano. Hindi lang foreclosure ang gagawin nila kay Tanglaw. Binasa ko ang mga papeles. Nanlamig ang aking buong katawan. Si Marikit Arellano ay naghain ng kasong corporate fraud at estafa laban kay Tanglaw. Ginamit nila ang mga lumang dokumentong pinirmahan ni Tanglaw noong siya pa ang executive, mga dokumentong sadyang nilagyan ng butas ng mga Arellano para ipitin siya. Gusto nilang ipakulong si Tanglaw. Bulong ko. "Opo, ma'am. At dahil wala siyang pambayad sa magaling na abogado at bagsak ang reputasyon niya ngayon, siguradong matatalo siya sa kaso." Dagdag ni Nanay Sinag. "Kapag nangyari yon, walang mag-aalaga sa tatay niya. Mamamatay si Don Baldomero na mag-isa at mabulubulok si Tanglaw sa kulungan." Napatingin ako sa bintana. Sa ilaw ng lungsod, naalala ko ang tatay ko, kung paano siya namatay na puno ng sama ng loob dahil walang nakinig sa kanyang panig. Ngayon, nakikita ko ang parehong trahedya na mangyayari kay Tanglaw. Pero ang kaibahan, ako ang may kapangyarihang pigilan ito. Ngunit kung tutulungan ko siya, kailangan kong makipag-ayos sa mga Arellano. Kailangan kong bitawan ang ilang bahagi ng aking kumpanya para mabili ang kalayaan ni Tanglaw. Kailangan kong isakripisyo ang prutas ng aking pagsisikap para sa lalaking sumira ng damit ko. At nagpabago ng puso ko. Biglang bumukas ang pinto ng opisina ko. Pumasok ang aking abogado. "Miss Dalisay, may emergency. Ang mga board members ay nagkakagulo. May balitang kumakalat na balak niyo raw gamitin ang pondo ng kumpanya
para iligtas ang mga Villamor. Kung gagawin nyo yan, maaari kayong matanggal bilang CEO. Napatigil ako. Ito na ang sandaling kailangan kong pumili. Ang posisyong pinangarap ko buong buhay o ang lalaking nagturo sa akin ng kahulugan ng tunay na kapatawaran? Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan si Tanglao. Tanglao, sabi ko nang sumagot siya. Ang boses ko ay nanginginig. Nasaan ka? Nasa labas po ako ng botika, ma'am. Hindi sapat ang pera ko para sa gamot ni Dad. Sinusubukan ko lang baka pwedeng mautang muna. Ang boses niya ay basag na. Bakit po, ma'am? May kailangan pa ba kayong ipagawa? Huwag kang aalis dyan, utos ko. Darating ako. Ma'am, huwag na po. Nakakahiya na. Tanglao, makinig ka. Sigaw ko. Huwag kang susuko. Huwag mong hahayaang kainin ka ng dilim, gaya ng ginawa ko. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa aking abogado. Ihanda mo ang lahat ng papeles. Ibibigay ko ang gusto ng mga Arellano. Bilhin niyo ang lahat ng utang ng mga Villamor. Ngayon din. Pero ma'am, mawawala sa inyo ang control sa Agus Project. Ang pangarap ng tatay niyo. Tiningnan ko ang litrato ng tatay ko sa aking mesa. Sa unang pagkakataon, parang nakita ko siyang nakangiti. Ang pangarap ng tatay ko ay makita akong masaya at may mabuting loob. Sabi ko, hindi ang makitang nagiging katulad ako ng mga taong nanakit sa amin. Mabilis akong lumabas ng gusali at nagmaneho patungo sa ospital. Ngunit pagdating ko sa parking lot, nakita ko ang ilang mga pulis na nakapaligid sa isang lalaking nakasuot ng uniforme ng maintenance. Sila ang mga tauhan ni Marikit. Nakita ko si Tanglao na nakaposas na, habang si Marikit ay nakatayo sa tabi, may suot na mapanuring ngiti. Masyado kang mabagal, likha. Tawa ni Marikit habang pinapanood akong tumatakbo lapit sa kanila. Huli na ang lahat. Papunta na siya sa presinto. Tumingin sa akin si Tanglao. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang hiling na parang pamilyar na pamilyar sa akin. Likha. Bulong niya, alagaan mo ang tatay ko. Yun lang ang hinihingi ko. Ang ingay ng sirena ng pulis ay tila musika ng tagumpay sa pandinig ni Marikit. Ngunit para sa akin, ito ay tunog ng isang malaking pagkakamali na kailangan kong itama. Habang pilit na isinasakay ng mga pulis si Tanglao sa loob ng patrol car, humarang ako sa pintuan. Bitawan niyo siya! Mariin kong utos. Ang boses ko ay kalmado, pero may awtoridad na nagpatigil sa mga opisyal. Ma'am, may warrant po kami, sagot ng isang pulis. Ang Arellano Group ang naghain ng reklamo. Tumingin ako kay Marikit na nakatayo sa likuran nila. May hawak na baso ng kape at nakangisi ng nakakaloko. Likha, darling, masyado ka ng emosyonal. Isang kriminal ang ipinagtatanggol mo. Sayang naman ang reputasyon mo. Lumapit ako sa kanya. Bawat hakbang ko ay puno ng bigat. Ang tanging kriminal na nakikita ko rito, Marikit, ay ang taong nagnakaw ng mga dokumento at sadyang nirebisa ang mga ito para madiin ang isang inosenteng tao. Tumawa si Marikit, isang matinis na tunog na nakakairita sa tenga. Proof? Do you have proof? Sa korte, kailangan ng ebidensya, hindi lang matatamis na salita. Opo, Ma'am Likha, may ebidensya po kami. Lahat ay napalingon sa boses na yon. Si Nanay Sinag, kasama ang aking abogado, ay tumatakbo patungo sa amin. May hawak silang isang laptop at isang makapal na folder. Ito po ang Agus Project files na inayos ni Tanglao, paliwanag ng abogado ko. Hindi lang niya inayos ang financial projections, na-trace din niya ang bawat digital footprint ng mga taong pumasok sa system ng Dalisay Holdings at Villamor Corporation. Marikit, ang account ng daddy mo ang ginamit para ilipat ang pondo na ibinibintang nyo kay Tanglao. Nakita ko ang biglang pagputsyaw ng muka ni Marikit. Ang baso ng kape sa kanyang kamay ay nanginig. That's a lie. Pikang files na yan, sigaw ni Marikit.
Hindi iyan peke. Singit ni Tanglaw mula sa loob ng sasakyan. Inangat niya ang kanyang nakaposas na mga kamay. Noong gabi-gabi akong naglilinis sa opisina, hindi lang ako basta nagmamop. Ginamit ko ang huling access code na meron ako para linisin ang pangalan namin. Akala ko ay hindi na ito makakarating kay likha. Pero salamat at nakita niya. Tumingin ako sa mga pulis. Ngayon, sino ang dapat niyong arestuhin? Ang lalaking nagsumikap, itama ang mali. O ang babaeng ito na nagplano ng lahat dahil lamang sa nasirang pride? Nataranta si Marikit. Akma siyang tatakbo patungo sa kanyang sasakyan, pero hinarangan siya ng aking mga bodyguard. Wait! Hindi niyo pwedeng gawin ito. Likha, mag-usap tayo. I can give you anything. Sigaw ni Marikit habang ang mga pulis naman ang lumalapit sa kanya. Ang tanging gusto ko ay ang katarungan. Sagot ko. At ang katarungan ay nagsisimula sa paglaya ng taong ito. Mabilis na tinanggal ang posas ni Tanglaw. Nang bumaba siya sa sasakyan, tila tumigil ang mundo sa paligid naming dalawa. Magulo ang kanyang buhok, madumi ang kanyang uniforme, at pagod na pagod ang kanyang katawan. Pero, sa mga mata niya, nakita ko ang isang Tanglaw na malayang malaya na mula sa kanyang nakaraan. Bakit likha? Bulong niya habang nakatayo sa harap ko. Bakit mo isinakripisyo ang Agos Project para sa akin? Pangarap yun ng tatay mo. Ngumiti ako. Isang tunay na ngiti na hindi ko naisip na maibibigay ko sa kanya. Dahil ang pangarap ng tatay ko ay tungkol sa pagbuo ng buhay, hindi sa pagsira nito. Ang Agos Project ay tungkol sa pag-unlad ng Baryo Agos at paano magkakaroon ng tunay na pag-unlad kung ang taong pinakamahalaga roon ay nakakulong dahil sa galit ko? Hindi na nakapagpigil si Tanglaw. Sa harap ng mga pulis ng aking abogado at ni Nanay Sinag, hinila niya ako sa isang mahigpit na yakap. Ang yakap na yon ay hindi katulad ng sa hotel. Hindi ito puno ng alak at kayabangan. Puno ito ng pasasalamat, ng pagsisisi, at ng isang bagong usbong na pag-asa. Pangako! Bulong niya sa tenga ko. Ibabalik ko ang lahat ng nawala sa'yo. Hihigitan ko pa ang $500 milyong na yon. Huwag mong ibalik ang pera. Sagot ko habang nakasandal sa kanyang balikat. Ibalik mo lang ang Tanglaw na marunong magmahal at rumespeto sa lahat. Sapat na yon. Ngunit ang aming sandali ay naputol nang muling tumunog ang telepono ng aking abogado. Miss Dalisay, may problema pa tayo. Anito ng may seryosong mukha. Narinig na ng mga shareholders ang tungkol sa pagkakaaresto kay Marikit at ang pagkakasangkot ng Dalisay Holdings sa gulo ng mga Villamor. Nagpatawag sila ng emergency meeting ngayon din. May banta na tatanggalin kayo bilang CEO dahil sa moral scandal at unprofessional involvement. Napatingin ako kay Tanglaw. Ngumiti siya at hinawakan ang kamay ko. Ang kamay na marumi dahil sa pagtatrabaho, pero ngayon ay ang pinakamalinis na kamay na kilala ko. Huwag kang mag-alala, sabi ni Tanglaw. Tapos na ang oras ng janitor. Oras na para lumaban ang totoong Tanglaw Villamor sa tabi mo. Ngunit bago kami makapasok sa gusali, nakita namin ang isang grupo ng mga reporter na nagtatakbuhan patungo sa amin. Sa likod nila, sa isang malaking screen sa labas ng kumpanya, lumabas ang isang balita na hindi namin inaasahan. Isang video ang nag-leak sa social media. Ipinapakita roon ang pagbuhos ni Tanglaw ng alak sa akin sa hotel. Pero ang caption ay hindi tungkol sa gulo. Ang CEO at ang janitor, isang plano ng paghihiganti o isang lihim na relasyon. Ang video ay pinutol sa paraang mukhang kami ay may maseselang tagpo sa loob ng gumuhong opisina noong gabi ng pagsabog. Ang ingay sa loob ng boardroom ay tila isang palengke. Ang mga flash ng camera mula sa mga reporter sa labas ay tinitipon ang lahat ng tensyon sa loob ng silid na ito. Sa malaking screen, paulit-ulit na ipinapakita ang malabong video naming dalawa ni Tanglaw sa loob ng gumuhong opisina. Isang sandali ng kahinaan na ginawang sandali ng kahihiyan ng malisyosong mata ng publiko.
Miss Dalisay, hindi na ito tungkol sa kakayahan mo bilang CEO, sabi ng isa sa mga pinakamatandang board member. Tungkol ito sa imahe ng kumpanya, ang pakikipagrelasyon sa isang maintenance staff, sa isang Villamor na sumira sa iyo noon. Ito ay isang malaking iskandalo. Tumingin ako sa kanila ng diretso. Walang kaba, walang takot. Ang iskandalo ay hindi ang pagtulong sa isang tao. Ang iskandalo ay ang pananahimik ninyo habang ang kumpanyang ito ay muntik ng malubog sa maling pakikipagpartner sa mga Arellano. Bumukas ang pinto. Pumasok si Tanglaw. Wala na siyang suot na uniforme ng janitor. Nakasuot siya ng isang simpleng polo shirt. Maayos ang pagkakaahit at may dalang mga dokumento. Ang kanyang tindig ay hindi na puno ng yabang, kundi puno ng dangal. Hindi siya ang dapat mag-resign. Panimula ni Tanglaw, ang boses ay matatag na yumanig sa buong silid. Ako ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mantsa ang pangalan ni Likha Dalisay at ako rin ang maglilinis nito. Inilapag ni Tanglaw ang isang hard drive sa mesa. Diyan nakapaloob ang buong video. Ang uncut version. Ipinapakita diyan kung paano ako tinulungan ni Likha na makahinga sa gitna ng usok at kung paano ko siya pinrotektahan mula sa gumuhong kisame. Walang mali siya roon, kundi 2 taong sinusubukang mabuhay. Tumingin si Tanglaw sa akin at sa unang pagkakataon sa harap ng maraming tao, ngumiti siya. At tungkol sa pagiging maintenance staff ko, hindi ba't mas mabuti ang isang CEO na marunong makinig sa pinakamababang empleyado kaysa sa mga shareholder na nakatingin lang sa graph ng kita? Natahimik ang lahat. Ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na nagpalamig sa nag-aapoy na galit ng board. Sa tulong ng ebidensyang dinala ni Tanglaw, hindi lamang nalinis ang aking pangalan, kundi tuluyan na ring nabaon sa kaso ang mga Arellano. Paglipas ng 3 buwan, nakatayo kami ni Tanglaw sa balkonahe ng isang maliit na bahay sa Barrio Agos. Hindi ito mansyon, pero mula rito ay tanawang dagat at ang bagong tayong paaralan na bahagi ng Agos Project. Sa loob ng bahay naririnig ko ang tawanan ni Nanay Sinag at Don Baldomero. Ang matandang Villamor ay dahan-dahan ng nakakabawi mula sa stroke. Nakita ko kanina kung paano siya humingi ng tawad kay Nanay Sinag para sa lahat ng mga taong minaliit niya noon. Ang galit na nagpabigat sa puso ko sa loob ng 15 taon ay tuluyan ng natunaw, katulad ng yelo, sa ilalim ng sikat ng araw. Likha, tawag ni Tanglaw. Lumingon ako sa kanya. Hawak niya ang isang baso ng sariwang buko juice. Wala ng alak. Wala ng baso ng wine na itatapon. Alam mo, noong ibinuhos ko ang alak sa ulo mo noon, akala ko ay ako ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Bulong niya habang nakatingin sa abot-tanaw. Ngayong wala na akong kahit anong sports car o mamahaling relo. Ngayon ko lang naramdaman na ako ay tunay na mayaman. Bakit? Tanong ko habang nakangiti. Dahil meron akong pag-asa at meron akong ikaw. Sagot niya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ko. Hindi sa putikan, hindi sa harap ng isang mapang-aping amo, kundi sa harap ng babaeng mahal niya. Wala siyang dalang brilyanteng singsing. Sa halip, kinuha niya ang isang mahabang piraso ng damo sa gilid at dahan-dahang itinitirintas ito sa harap ko. Likha Dalisay, ang babaeng nagturo sa akin na ang tunay na dignidad ay hindi nabibili ng pera. Hindi kita maipapangako ng isang kaharian dahil sinira ko na ang sa akin. Pero maipapangako ko sa iyo ang isang buhay na puno ng respeto, katapatan, at pag-ibig na walang mantsa. Isinuot niya ang singsing na gawa sa damo sa aking daliri. Will you build a new dream with me? Tumulo ang aking luha. Hindi ito luha ng hapdi o kahihiyan. Ito ay luha ng wagas na kaligayahan. Oo, Tanglaw. Sagot ko habang hinihila siya patayo upang yakapin. Dahil sa wakas, nakita na natin ang tunay na halaga natin. Sa ilalim ng paglubog ng araw sa Barrio Agos, 2 kaluluwa na dating puno ng puot at yabang ang natagpuan ng kanilang kapayapaan.
Ang mantsa ng alak sa lumang bestida ay alaala na lamang ng kahapon, habang ang bukas ay kasing liwanag ng mga bituing nagsisimula ng magningning sa kalangitan. Ang kwento ni Nalikha at Tanglaw ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa laki ng ating ari-arian o sa taas ng ating posisyon sa lipunan. Ang bawat tao, anuman ang kanyang trabaho, maging CEO man o janitor, ay karapat-dapat sa respeto at dignidad. Sa huli, ang paghihiganti ay nagdadala lamang ng kadiliman, ngunit ang kapatawaran at pagpapakumbaba ang tanging susi upang mahanap natin ang tunay na yaman sa buhay, ang pag-ibig at kapayapaan ng loob. Maraming salamat po sa inyong matiyagang pakikinig at pagsama sa madamdaming paglalakbay ni Nalikha at Tanglaw. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong ito. Ano po ang masasabi ninyo sa naging desisyon ni Likha o sa pagbabago ni Tanglaw? I-comment niyo po sa ibaba ang inyong mga saloobin at sabihin niyo rin po kung anong uri ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod. Mahalaga po sa amin ang inyong boses. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.